300 at isinigawan ni Lance ang 4 na natitirang maliliit na kapatid, lumabas kayo, kung maglakas loob kayong humakbang papasok, puputulan ko ang mga paa ng inyong aso. Ang 4 na maliliit na kapatid ni Lynn Explosion ay tumakbo palabas ng bilya sa takot, si Kuya ay lumipad na palabas, anong lakas ng loob nilang manatili ng isa pang kalahating sandali. Kuya! Kuya, ikaw! Matapos tumakbo palabas ang 4 na lalaki, nakita nila na si Lynn Bursting ay sinusubukang alisin ang mga basurahan sa ibabaw ng kanyang ulo sa isang kulay abo na paraan. Ano pa ang hinihintay mo, halika rito at bunutin ang mga basurahan. Nagngangalit si Lynn Explosion habang lumipad siya sa tamang oras upang isawsaw ang kanyang ulo sa basurahan. Oo. Ang 4 na maliliit na kapatid ay nagmamadaling tumulong. 1, 2, 3, plok. 1, 2, 3, plok. 1, 2, 3, hilahin. Kuya, hindi bumababa ang paghila. Kung gagamit ka ng puwersa, mabubunot ang ulo mo, babalik ka lang at gagamitin mo ang pamutol. Grass him. Sumabog ng apoy si Lynn, sobrang nanlumo siya, hindi pa niya sinimulang itali si Lance, itinapon siya, itinusok muna ang ulo sa basurahan, hindi man lang ito mabunot, ang buong upper half ng kanyang katawan ay naipit sa basurahan upang pumunta. Kuya, ano ngayon? Gusto mo pa bang pumasok at itali si Lance Damon? Tanong ng isang maliit na kapatid. Lynn Exploded Sky kinagat ang kanyang mga ngipin at nag-aatubili na sinabi, umuwi ka muna. Isa pa, kuya, pero nasa loob pa ang sasakyan natin, pumasok lang tayo sa pamamagitan ng pagsira sa bakal na gate. Sumabog sa pagkabigo si Lynn, Virtue, pumasok ka at ilabas mo ang kotse. Ang lalaking tinatawag na Virtue ay abala sa pag-iling, kuya, sinabi ni Lance na kung sino ang humakbang muli sa loob, putulin ang mga binti ng kanyang aso. Kuya, mayroon pa akong matandang ina sa bahay, hayaan mo siya. Kuya, ang sakit ng tiyan ko, gusto ko munang pumunta sa banyo. Lynn sumabog panahon ng dagandong, ikaw ng ilang mga basura, isang basura maaari mong hindi bunutin, ngayon kahit na ang kotse ay hindi maglakas loob na pumasok sa drive-out, gusto ko sa iyo kung ano ang gamitin. Sa huli, ang Range Rover na pinasabog ni Lynn sa kalangitan, ay nanatili sa harap ng bilya ni Kent, walang sino man ang nangahas na pumasok at itaboy. Direktang kinumpiska ito ni Lance at dinala sa garahe. Nagulat si Kent, Lance, si Lynn Explosion Tian ay isang level 52 expert, at pinalayas mo siya. Hindi makapaniwalang tumingin din si Sally kay Lance, gaano kalakas si Lance, bakit pakiramdam ng bawat malakas na lalaki ay lumalapit sa kanya at nauwi sa hindi naging kalaban. Ngumiti si Lance, Uncle Brown, tandaan mo lang, ang buong London City, hindi ko inilagay sa mata ko, tama na, sige, pumasok ka at kumain ng hapunan. Bumalik si Lynn Explosion sa kanyang bahay na may nakasabit na basurahan sa kanyang ulo, at ang 4 na lalaki ay nagmamadaling kumuha ng mga cutter, na nagtanggal ng basurahan na iyon. Grass him. Sinasabog ni Lynn Exploding Tian ang ibinaba na basurahan sa lupa ng apoy, habang iniisip niya iyon, lalo siyang nanghihina. Kuya, ano na ngayon? Ang lakas ni Lance na iyon ay hindi kasing hina ng inakala namin, hindi ka pa katugma sa level 52, sa tingin ko ay nasa level 55 lang siya. Oo kuya, bagamat nilusot ka niya nang hindi mo pinapansin, nagpapakita rin ng sarili niyang lakas ang katotohanang nagawa niyang ipuslit ka. Pinasabog ni Lynn, hinailan ni Tian ang kanyang sigarilyo at sinabing nangagat ang mga ngipin, damn it, Lance, hihintayin niya ako, Xiao Mao, tumawag ka kay Danny at sabihin sa kanya na medyo naantala ang plano. Hindi niya magagawa ang transplant ngayong gabi, kaya maghihintay pa siya ng ilang araw. Oo, kuya. Kumain ng hapunan si Lance at nanatili sa kanyang silid mag-isa, iniisip kung paano gagamutin si Sally. Sa mga araw na ito, kung paano gagamutin ang malamig na sakit, ay nakakaabala kay Lance. Bagamat natulog si Lance pagkatapos ng klase. Lahat ay nagsisikap na malaman kung paano ito gagamutin, ngunit palaging walang palatandaan. Lumipas ang isa pang gabi, papanood lang ni Lance ang paglipas ng oras, walang magawa. Kinabukasan ng hapon.
Sa isang sulok ng school. Nakatanggap si Dan ng isang express mail, at pagkatapos buksan ito, sa loob ay isang maskara ng balat ng tao. Wow! Nakakamangha talaga, kamukhang kamukha ito ni Lance. Tiningnan ni Dan ang maskara ng balat ng tao sa kanyang kamay at ngumiti. Young Master, iyan mo itong ilabas at subukan. Mabuti. Agad na isinuot ni Dan ang maskara ng balat ng tao, at sa sumunod na sandali, si Lance ay lumitaw na buhay sa kanyang harapan. Wow! Young Master, kahit ako hindi ko alam kung ikaw na si Dan o Lance. Little Dan, kunan mo ako ng litrato at tingnan mo. Mabuti. Nakita ni Dan ang larawan, mukha ng isang Lance, at humagalpak ng tawa. Lance, kahit na mas malakas ang iyong martial arts skills kaysa sa akin, sa kasamaang palad, mababa ang iyong IQ, hahaha, tero na, isusuot ko ang maskara ni Lance ng tama. Ngayon at subukan ang epekto, natatakot ako na malapit na akong manligaw kina Sally at Bella. Si Berto ay abala sa pagsasabing, Young Master, maaari ka pa ring lumabas at gumahasa ng ilang tao at i-frame si Lance. Hindi mo na kailangang sabihin yan, huwag kang masyadong mahigpit sa akin, baka makita kang may pagkukulang. Oo. Habang naglalakad si Dan sa campus, lahat ng estudyanteng dumadaan sa daan ay bumati kay Dan, Master Damon. Kumusta, Master Damon? Maya-maya, nabangga niya si Rit Ian, gusto ni Dan na umakyat at kumustahin si Rit Ian, ngunit sa kasamaang palad, nakita ni Rit Ian si Lance na papalapit at lumihis. Nagmura si Dan, isang walang kwentang bagay. Hinamak ni Dan si Rit Ian, at kung hindi niya matalo si Lance, hindi ba niya gagamitin ang kanyang katalinuhan? Kailangan ba nating gumamit ng dahas? Ngayong hapon, nagkataong gym class ito, at nakita ni Bella si Lance sa hindi kalayuan at agad siyang tumakbo. Lance! Sigaw ni Bella. Natigilan si Dan, hindi inaasahan na makakasagasa siya kay Bella ng ganoon kaga. Masaya ang puso ni Dan, dahil nagkataon lang, hilingin natin kay Bella na makipagkita sa kanya ngayon. Bella! Tawag ni Dan. Kumunat ang mga kilay ni Bella at nagtanong, anong problema sa boses mo? Medyo husky. Nilalamig ako kagabi, Kayla, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dan. Bagamat naramdaman ni Bella na medyo kakaiba si Lance, hindi niya ito masyadong inisip sa ngayon. Bakit nasa labas ka ng klase para mamasyal ngayong gym class? Tanong ni Bella. Ngumiti si Dan, dahil miss na kita. Natigilan si Bella. Ngumiti muli si Dan, Bella, libre ka ba ngayong gabi? Oo, anong meron? Sabi ni Bella. Oh, mamayang gabi, mag-hotel tayo. Nagulat si Bella, napaka-direkta. Lance, ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Weird. Kayla, isa lang ang itatanong ko sa'yo, kung gusto mong sumama sa akin sa isang hotel room. Sabi ni Dan. Lance, is it really you? Medyo nagdududa si Bella. Kalokohan, gagawin ba o hindi, maging direkta. Medyo naiinip si Dan. Nang makita ni Bella na galit si Lance, kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, kung gusto mo talaga, hinding-hindi ako tatanggi, malaki ang ginawa mo sa akin, sayo na ang katawan ko. Kung gayon ano pang hinihintay mo, pumunta ka na. 302. Right now. Hindi naman masyadong nagmamadali. Malapit na rin naman matapos ang klase, dinner muna tayo tapos punta na tayo sa hotel. Namula si Bella at ibinaba ang kanyang ulo, habang nag-aayos ka. Bagamat medyo naguguluhan si Bella kung bakit ibang-iba si Lance ngayon, hindi na niya iyon masyadong inisip dahil gusto na niya si Lance, plus si Lance ay nagbabayad noon ng 100,000 na operasyon para sa kanya, at ang kanyang unang gabi ay kay Lance, kaya wala siyang anumang pag-iingat. Pumunta ka. Sinabi ni Bella, kung gayon, hintayin mo ako, pupunta ako sa klase para kunin ang aking bag. Sige, hihintayin kita sa harap ng school. Sabi ni Jutan. Manam. Nahihiyang tumanggaw si Bella at tumakbo sa gusali ng paaralan. Yay! Isang excited na yay mula kay Judan.
Hahaha, hindi ko inasahan na ang slutty bitch na si Bella na iyon, sobrang slutty. Si Lance ay nag-imbite sa kanya, pumayag siyang pumunta sa isang kwarto, ngunit iyon lang ang paraan na nakuha ko ang aking mga kamay sa kanya. Lance, I'm afraid you'd even know that your woman will soon let me sleep with her, haha. Tuwang-tuwa si Dan habang naglalakad papunta sa entrance ng school at pumunta sa parking lot para kunin ang kotse niya. Ang kanyang sidekick, si Berto, ay lumapit at nagtanong, "Young master, ano ang sitwasyon?" Pinandilatan siya ni Dan at sinabing, "Umalis ka, ako si Lance ngayon, huwag kang masyadong lumapit sa akin, nagawa kong makipag-date kay Bella." Pumunta si Bella. "Bumalik ka na sa klase niya para kunin ang bag niya, kaya samahan mo ako sa kwarto ko mamaya, umalis ka na sa harapan ko." Tandaan ang URL. Consyo 8. Net. Oo. Agad na tumalikod si Berto, upang hindi masira ang magandang kapalaran ng young master. Bumalik si Bella sa kanyang klase, ang kanyang isipan ay wala sa ulirat, palaging nararamdaman na si Lance ay medyo iba. "Siguro, nag-overthink ako, kalimutan mo na, may utang pa rin ako kay Lance para sa unang gabi ko, hinding-hindi ako tatanggi kung gusto niya ng kwarto." Kinuha ni Bella ang kanyang bag at tinawagan ang kanyang guro para umalis. Nang pagliban, pagkatapos ay umalis siya sa gusali at nagtungo sa pasukan ng paaralan, ngunit si Bella ay kinakabahan. Nagmaneho ng isang Mercedes-Benz, ay naghihintay sa pasukan ng paaralan, bibig humuhuwi pa rin ng isang kanta, sister nakaupo sa busog ng bangka, kapatid na lalaki baybayin lakad, biyaya at pag-ibig, hibla ng lubad swing. Sa sandaling ito, hindi kalayuan sa pasukan ng paaralan, isang lalaking nakasuot ng itim na may walkie-talkie ang nagsabi, "Iulat ang ulat ng ulat," lumilitaw si Lance. Sa hindi kalayuan, ang mukha ni Lynn Explosion Sky ay nakakross, at sabay wave ng kanyang kamay, sinabi niya, "Go." Oo. Ang ilang mga kabataan, bawat isa ay may hawak na launcher sa kanilang mga kamay, hanggat ito ay pinaputok sa isang tao, ang syringe sa loob ay automatikong ipasok ang likido sa katawan. Fuck! This time? Makikita ko kung gaano pa rin ka-arrogant si Lance. Sabi ni Lynn Exploded tiyan sa kanyang puso. Sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan, "Kuya, handa kaming dumating ngayon, hindi tayo matatakasan ni Lance." Si Lynn Explosive Tian at ilang iba pa, ay sumugod sa Mercedes-Benz na iyon sa bilis ng apoy, at talagang nakita niya si Lance na nakaupo sa loob. Ilunsad. Sa unang sandali, pinaputok ni Lynn Explosive Sky at ng ilan sa kanyang mga tauhan ang syringe kay Lance. Naramdaman ni Dan, na naguham ng kanta, na parang kinagat ng mga langgam ang kanyang braso, at nang ibalik niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang maliit na syringe na lumalabas sa kanyang braso, na parang ballpen refill. Ano ba? Hinayla ito ni Dan at inihagis palabas ng sasakyan. Sa sandaling iyon, lumapit si Lynn Explosion at Munition, "Lance, ngayon, makikita ko kung gaano kayabang." Tumingin si Dan kay Lynn Exploding Tia na naguguluhan at ngumisi, "Sino ka? Huwag mo akong gambolain o huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit." Hahaha. Pinasabog ni Lynn si Tian at humagalpak ng tawa ang ilan sa kanyang mga tauhan. Si Dan ay labis na nagalit, abala sa paglalakad pababa ng kotse, malapit nang lumabas si Bella upang pumunta sa silid kasama niya, hindi inaasahan ang kritikal na sandali na ito, ang ilang maliit na problema sa pump. Pinasabog ni Lynn si Tia na hindi gustong mag-aksaya ng oras, isang utos, itali at humiwalay. Gustong pasabugin ni Dan ang mga taong ito, ngunit, nalaman niyang mahina siya, ano ang nangyari. Sa susunod na sandali, si Berto. Nakatali si Dan ng 5 bulaklak at isang van ang nagmaneho at inihagis si Juden sa van. "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Dan. Lynn Exploded sinampal ni Tian ang mukha ni Dan at Munition, "Lance, hindi ka ba mayabang kahapon, ipakita mo ulit sa akin ngayon." Noon lamang naunawaan ni Dan na ang gang ay naghahanap ng paghihiganti kay Lance. Si Dan ay nanlumo at nagmura, "Ako ay damo." "Kuya, naglakas loob pa rin si Lance na pag-alitan ka." Lynn Exploded Tian, "Hayaan mo siyang magmura, tamad siyang magmura mamaya."
Sa oras na ito, dumaan si Dan sa bintana ng van at nakitang lumabas si Bella dala ang kanyang bag. Napasigaw si Dan sa depresyon, bakit? Malapit na itong matapos. Humandar na ang van at papaalis na sa Palanan Middle School, sumabog si Lynn. Kinuha ni Tian ang kanyang telepono at tumawag, "Oy, maghanda ka kaagad para sa operasyon." Pagkatapos sabihin iyon, pinasabog ni Lynn si Tian ay ibinaba na ni Tian ang telepono, ipinaalam na niya sa ospital, ang operasyon ng transplant ay maaaring magsimula sa sandaling dumating siya, hindi niya inaasahan na ang pagdating upang hulihin si Lance ngayon ay magiging maayos. Nagsalubong ang mga kilay ni Dan habang nagtanong, hey, anong operasyon ang sinabi mo? Tumawa ng malakas ang iilan sa mga lalaki. Hoy, anong tinatawa-tawa mo? Explain mo sa akin ng malinaw, anong operation? Bumantong hininga si Lynn. Exploded Tian, Lance, natural na malalaman mo kung anong operasyon ang gagawin kapag nakarating ka sa ospital. Xiao Mao, tatakpan mo ng buo ang kanyang bibig, huwag siyang gumawa ng maraming ingay. Oo. May gustong sabihin pa si Dan, nabalot ng bilog ng duct tape ang bibig niya. Bagamat si Dan ay hindi naglagay ng namamaos na boses ngayon, sa kasamaang palad, si Lynn Explosion Heaven at ang iba pa ay hindi na pamilyar kay Lance, kaya saan sila mag-iisip ng labis. Naramdaman ni Dan na may masamang mangyayari at pilit na pilit. Si Bella ay nakatayo sa harap ng paaralan, dala ang kanyang bag ng paaralan, hindi nakikita si Lance. Inilabas ni Bella ang kanyang cellphone at tinawagan si Lance. Si Lance ay nasa kanyang klase, at nang makita niyang si Bella ay tumatawag, naisip niyang may nangyari at agad niyang kinuha. Hello, Bella. Lance, nasaan ka? Hindi kita nakita. May klase ako Natigilan si Bella, hindi ba? Sabi mo, hintayin mo ako sa harap ng paaralan. Kailan ko sinabi iyon? Kumunat ang noo ni Lance. Di ba ngayon mo lang sinabi yan malapit sa stadium? Bella, anong kalokohan ang pinagsasabi mo, buong hapon na akong nasa klase? Ngayon ay biglang napansin ni Bella na ang boses ni Lance ay hindi na namamaos. Lance, paano ang boses mo? Anong problema sa boses ko? Nagtataka si Lance. Medyo hindi umiikot ang ulo ni Bella Palan tungkol saan ang lahat ng ito. Mavis, nasaan ka? Sa harap ng school. Hintayin mo ako dyan, lalabas na ako. Pagkalipas ng ilang minuto, tumakbo si Lance sa pasukan ng paaralan, kung saan nakatayo si Bella na nakatingin sa paaralan dala ang kanyang bag. Bella! Sigaw ni Lance. Tumingin si Bella kay Lance, maging ang kanyang damit ay iba. Lance, ikaw. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Tanong ni Lance. Sinabi ni Bella, ngayon lang sa klase natin sa gym, nakita kita sa tabi ng sports field at binati kita, at pagkatapos ay tinanong mo ako. Tinanong kita kung ano. 303. Tanungin mo ako kung gusto kitang puntahan sa kwarto. Sa ngayon, ang dami mo na itulong sa akin noon at hindi ako yung tipo ng tao na marunong gumanti ng pabor, kaya pumayag ako. Pumunta ako. Bumalik ka para kunin ang bag ko at hinintay mo ako sa harap ng school, pero paglabas ko, wala ka, tapos tinawagan kita. Alam mo na ang nangyari pagkatapos nun. Pinunasan ni Lance ang malamig na pawis. Bella, ano ang pinagsasabi mo, paano kita maaanyayahan sa isang silid? Oo, paano mo ako yayain? Mapait na ngumiti si Bella, sa katunayan, mas gusto ni Bella na maging totoo ito, ngunit ngayong nalaman niyang hindi ito totoo, doon ay isang mahinang pakiramdam ng pagkawala sa loob niya sa halip. Sa oras na ito, nakita ni Lance sa hindi kalayuan, isang lalaking nakalupasay sa lupa na umiiyak, ang kanyang bibig ay sumisigaw pa rin ng young master. Umakyat si Lance at nalaman na tagasunod iyon ni Dan. Hoy! Nang tumangala si Berto, abala siya sa pagsigaw, young master, hindi ka. Ngunit natapos si Wang at tumahimik, dahil natuklasan na niya na ito ang tunay na Lance, at agad na pumuti. You called me young master. What do you mean? Walang ibig sabihin.
Nang sinubukang umalis ni Berto, agad siyang binuhat ni Lance at tinanong, sabihin, ano ang kahulugan? Hindi. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit kung wala kang sasabihin. Umiyak si Berto, ang aking young master, siya ay naaresto. It's none of my business kung mahuli ang young master mo, bakit young master ang tawag mo sa akin? Sa totoo lang, halos nahulaan na ito ni Lance. Is it pig guts, impersonating me? Say! Noon lamang tapat na nagpaliwanag ng malinaw si Berto. Namutla si Bella at tinakpan ang kanyang bibig na paluha. Itinapon ni Lance si Berto. Umiyak si Bella, hindi ako makapaniwalang muntik na akong dayain, napakatanga ko, at sinampal ni Bella ang sarili, pumikit. Sa pag-iisip na muntik na akong lokohin ni Juta na pumunta sa hotel, hindi mapapatawad ni Bella Pallen ang sarili. Hindi ako makapaniwala na hindi ko nakilala iyon bilang isang peke. Sinampal muli ni Bella Pallen ang sarili, nakaramdam ng labis na awa kay Lance sa loob. Mavis, wala kang kasalanan. Hindi. Galit na galit ako sa sarili ko, hindi ako makapaniwalang nagsinungaling ako, kung hindi lang bigla na lang inalis si Dan, ako. Sinampal muli ni Bella Pallen ang sarili. Bella, huwag kang ganyan. Nakita ni Lance na pinapula ni Bella ang kanyang mukha at abala sa paghawak sa kanyang kamay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Umiiyak si Bella. Ang Dan na iyon, naglakas loob siyang gayahin ako at magsinungaling sa iyo, hindi ko siya pababayaan para dito. Galit na sinabi ni Lance na kung talagang nalinlang si Bella na pumunta sa hotel, gagawin ni Lance. Patayin talaga si Dan. Nalaman ni Bella ang katotohanan at naawa kay Lance, na parang niloko siya nito. Niyakap ni Lance si Bella. Bella, walang paraan si Dan. Hindi mo masisisi sa hindi mo pagkilala sa akin, kahit na si Sally, natatakot ako na malinlang siya, sino ba ang mag-aasam na may magagawa? Para gumawa ng katulad na maskara ng balat ng tao. Itong si Dan, masyadong masama para makipaglaro sa akin, tingnan natin kung pakakawalan ko siya. Pinunasan ni Bella ang kanyang mga luha at sinabing, ang haring iyon, mayroong isang grupo ng mga tao na nagsisikap na hulihin si Dan bilang ikaw. Napabuntong hininga si Lance, sino pa kaya, siyam sa bawat 10 ay si Lynn Explosion, ngunit si Dan ay naaresto, karapat-dapat ito, sana ay tinuruan siya ni Lynn Explosion ng magandang aral para sa akin. Okay, Bella? Doon, umiyak ka. Pero ako, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ang hindi mapapatawad, hindi ko asawa, kung hindi. Hindi nakilala ng asawa ko ang asawa ko at hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Hindi rin kami nagkikita araw-araw, kaya normal lang na muntik ka ng lokohin. Kahit si Sian Gyan iyon, siguradong niloko ka. Mapait na tumawa si Bella, sa loob-loob niyang sinabi, oo, hindi mo ako asawa, nagpapakatanga lang ako, ha? Ayos lang, pagkatapos ay bumalik ka muna sa klase, nakapag-leave na ako, dumiretso na ako sa bahay. Sabi ni Bella. Mabuti. Si Lance ay bumalik sa klase, si Bella ay sumakay ng bus pauwi, ang buong paglalakbay ay medyo disorientasyon, halos umupo sa istasyon, handa nang pumunta sa isang silid, ngunit ito ay isang pagkawasak. Sa ospital, nagsimula kaagad ang operasyon, at sa kabila ng desperadong pakikibaka ni Dan, siya ay hinayla sa operating room. Pumasok din si Danny sa operating room, tumingin si Danny sa nagpupumiglas na si Lance at buong pagmamalaki na bamulong, Lance, meron ka rin ngayon, ha, hinayaan kitang putulin ang dugo ko, ngayon gusto kong bayaran mo ako. Hahaha. Napatingin si Dan kay Danny na dilat ang mga mata, mukhang alam na ni Dan kung anong operasyon ang gagawin. Sa oras na ito, tinanong ni Lynn Explosion ang kanyang mga tauhan, hamatak ba ang babaeng bangkay? Kuya, handa na ang lahat, kapag nailipat na ang dugo ni Lance kay Young Master Dongfang, ay transplant natin ang dugo ng babaeng bangkay kay Lance at hayaang maging babae si Lance sa susunod niyang buhay. Nagtanong si Lynn Exploded Tian, hindi dapat ilegal ang bangkay na iyon, tama ba?
Hindi naman, namatay lang sa ospital kalahating oras na ang nakalipas, mga 30 years old, isang babaeng transplant na napakabata para sa kapakanan ni Don, mura para sa kanya. Mabuti. Sumabog si Lynn sa kanyang puso, ito ang nangyari sa kanya sa pagkakasala sa kanya. Si Dan ay nasa operating table, nahihirapan sa huling pagkakataon, ang puso ni Dan ay sumisigaw, Lance, anong klaseng kaaway ang nasaktan mo, hindi pa ako tapos sa iyo, buo. Naging matagumpay ang operasyon, alas 10 ng gabi, magkahiwalay na itinulak palabas ng operating room sina Danny at Dan, nasa magkaibang ward sila, syempre nasa lockery ward si Danny, nasa ordinaryo si Dan ward. Kinaumagahan, natulala si Dan, hindi niya alam kung sa gas faint ba iyon o sa anesthesia. Sa sandaling imulat ni Dan ang kanyang mga mata, ang boses ni Berto ay nagmula sa kanyang mga tainga, Miss, gising ka na. Nang tumingin si Dan, si Berto ay nakahiga sa kanyang kama, na may luha pa rin sa kanyang mukha. Miss, kung nakakaramdam ka ng sakit, kagatin mo ako. Nagliyab si Dan at umungol, sino ang tinatawag mong Miss? Sino ang iyong ginang? Oh, Miss, I'm sorry I'm late. I only found you this morning, and by the time I found you, you had already turned into a miss. Oh. Berto cried with one matangos na ilong at isang luha. Tiniis ni Dan ang sakit at sinipa si Berto, umuungal, subukan mo akong tawaging Miss muli. Miss, ako. Oh. Sumisigaw ka pa. Binasag ni Dan ang unan kay Berto. Umiyak si Berto, little. Oh, hindi ko talaga maisigaw ang salitang young master ko. Fuck you. Hindi pinansin ni Dan ang sakit at tumalon mula sa kama, sinipa si Berto ng marahas. Miss, stop hitting, I can't call you young master, buo. Noon lang tumigil si Dan, tinitingnan ang gasa na nakabalot sa ibabang bahagi ng kanyang katawan at sumigaw, Lance, hindi pa ako tapos sa iyo. Si Lance ay nasa klase sa sandaling ito at walang ideya kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, tumawag ang maliit na hacker beauty. Agad itong kinuha ni Lance. Hoy, Sarah, ano iyon? Tanong ni Lance. Kuya Lance, ngayon ko na pong hihilingin sa inyo ang isang bagay. 304. Ah, ano yun? Sabi mo. Brother Lance, remember my Slayer friend. The one named Kiko, the one who almost blew your head off last time. Tandaan. Kuya Lance, tulungan mo ako, may problema si Ate Sarah, tulungan mo akong iligtas siya. Anong ibig mong sabihin? Naaksidente si Sister Sarah nang magmisyon siya sa pagkakataong ito, dapat pumunta ka at iligtas siya, napakalaki ng naitulong ko sa iyo, dapat tulungan mo rin ako minsan. Walang pag-aalinlangan si Lance, maraming beses na siyang tinulungan ni Sarah, oras na para tulungan siya, tumango si Lance, okay. Salamat, bilasan mo at sumakay ka na, sasakay ka ng eroplano papuntang Blackwing City. Pero, hindi pa ako nakakabili ng plane ticket. Ayos lang, ipadala mo sa akin ang ID number mo, ako na ang bahala sa'yo, pwede mo na lang i-swipe ang ID card mo pagdating mo sa airport. Hindi naman ito sineseryoso ni Sarah, hacker siya. Para saan pa ang bibilhin niya ng plane ticket? Gayunpaman, muling sumimangot si Lance, mukhang wala akong ID card. Ah, wala man lang ID. Pagkatapos ay maaari kang humiram ng isa. Okay. Hiniram ni Lance ang ID card ni Daylan, pagkatapos ay sinabi kina Kent at Sally na may nangyaring lumabas ng bayan, na mabilis na nakarating sa airport. Naghintay si Lance ng mahigit 1 oras, pagkatapos ay hinimas ang ID card ni Daylan. Paumanhin, hindi ikaw ang personal. Pinigilan ng staff ng airport si Lance dahil sa isang sulyap sa larawan ay makikita na hindi si Lance mismo, bagamat ang ID card na ito ay may record ng pagbili ng tiket. Gayunpaman, mahirap talunin si Lance, at agad na naglabas si Lance ng pilak na karayom at tinusok ang leeg ng staff.
Agad na pinapasok ng staff na iyon si Lance, ang kanyang mga mata ay tila natigilan, ngunit pagkatapos ay muling lumino, ang nangyari lang ay tila isang maliit na ulirat, sinabi ng kawani na iyon sa kanyang puso, kagabi ay hindi nakatulog ng maayos, medyo nahihilo ang ulo. Sumakay na si Lance sa eroplano. Makalipas ang 3 oras, bumaba si Lance sa eroplano. Hoy, Sarah, nakarating na ako sa Blackwing City, nasaan ang kaibigan mo at kung paano siya ililigtas? Tawag ni Lance sa maliit na hacker na kagandahan. Brother Lance, ang alam ko lang ay nagmisyon si Sister Sarah na pumatay sa isang lalaking nagngangalang Baiming sa Blackwing City, at nawalan ako ng kontak kay Sister Sarah pagkatapos noon. Sino si Baiming? Si Baiming ay anak ng numero 1 kapangyarihan ng Blackwing City, ang Black Dragon Hall Master, at ayon sa impormasyon, itong si Baiming ay nasa level 45. Sa kakayahan ni Sister Sarah, ang malayuang sniping ay dapat na madali, ako hindi ko alam kung bakit nabigo. Alamin ang address ng Black Dragon Hall, dumiretso ako sa pinto at magtatanong kung sino. Sabi ni Lance. Kuya Lance, dumiretso ka na sa pinto. Nagulat. O ano? Ngunit, ang Black Dragon Hall ay napakalaking puwersa, na may mga eksperto sa loob, hindi mo gustong mamatay kung pipilitin mong pumasok ng ganito. Sige, gaano kataas ang kamay, address. Walang magawang ibinigay ni Sarah kay Lance ang address, mataas ang husay ni Lance, at diretso siyang pumunta sa pinto para humingi ng kung sino. Sa ngayon, sa isang silid sa ilalim ng lupa sa lungsod, mayroon lamang isang pinto sa silid na ito, at ang pintong ito ay patungo pababa mula sa itaas. Sa pintuan ng secret room, at nang may pumasok, siya. Ito ang unang pagkakataon na mag-shoot. Sa sandaling iyon, may narinig na boses mula sa labas ng secret room, Night Hitomi, don't resist unnecessarily, it's not too late for you to surrender. Ngumuso si Night Hitomi, baril ko ang sinumang papasok. Night Hitomi, do you think you can really threaten me? I could have vented the gas in, or I could have water in and drown you. Pero bakit hindi ko ginawa yun, you know? Dahil maganda ka, and it's a shame that such beautiful woman is a killer, come out. I can forget about the fact that you killed me, as long as you are my woman. Hindi umimik si Night Hitomi, deadly guarding that sniper rifle, it was her only life-saving chip, kahit na may martial arts level 80 ang pumasok, pwede itong tumagos sa katawan niya, kaya ngayon ang mga tao sa labas ay hindi nang ahas na pumasok. Padalos-dalos, kung hindi ay natatakot siya na siya ay natapos na. Ang kabiguan ng misyon na ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan, ngunit hindi niya ito pinagsisihan dahil alam niya normal lang para sa isang mamamatay tao na mamatay sa kurso ng isang misyon, at hindi siya nakadarama ng kaugnayan dito, ang mundo ay walang sinumang makakasama niya. Matagal nang wala ang kanyang mga magulang, at ang walang malasakit na pamilyang iyon ay walang anumang nararamdaman para sa kanya. Kahit na siya ay nasa isang krisis ngayon, marahil ang kanyang buhay ay nasa linya, ang kanyang mukha ay tila napaka-flat pa rin, walang takot, walang tensyon, gaya ng dati. Sa labas ng sekretong silid, isang malaking grupo ng mga eksperto ang nakapaligid, at kalahating araw na silang nakipag-stalemate kay Night Hitomi. Sinabi ng isang eksperto, Young Master Ming, gumamit ka lang ng lason na gas, darating ang mga tao para patayin ka, at labis mo pa rin siyang iniistorbo. Umirap ang lalaking tinatawag na Baiming at sinabing, ano ang alam mo, magandang babae sa loob iyon, hindi ordinaryong killer. At saka, kahit na pinatay niya ako, hindi niya iyon intensyon, nagmimisyon lang siya, kaya kung gusto mong sisihin ito sa bounty, wala itong kinalaman sa kanya. Hindi mo ba alam, Young Master, pinakagusto ko ang mga magagandang babae, kung magagawa ko itong magandang babae na ito sa aking babae, gaano kahusay iyon. Pero, Young Master Ming, kalahating araw na itong pagkapatas, kung bubuksan mo ang pinto sa secret room at papasok, tiyak na babarilan ka niya ng patay, hindi ka niya pagpapakitaan ng anumang awa dahil hindi ka handang pumatay sa kanya. Ang lalaking nagngangalang Baiming ay dinilaan ang kanyang dila at ngumiti, gusto ko ang ganitong uri ng babaeng mahirap lupigin ang pinakagusto.
Hindi gumagalaw si Night Hitomi sa lihim na sulok, nang magsalita siya sa labas, natural na narinig ito ni Night Hitomi, ngunit hindi siya kumikibo. Sumakay si Lance ng taxi at dumating sa kanyang destinasyon, nang makita ang malaking manor, hindi napigilan ni Lance na mapabuntong hininga, karapat-dapat na maging pinakamalaking kapangyarihan sa Black Queen City. Naglakad si Lance patungo sa pangunahing gate, na binabantayan ng dalawang tao. Anong mga tao? Tanong ni Lance, narinig ko na may dumating para pumatay kay Bai Ming. Sino ka? Paano mo nalaman ito? Bahagyang ngumiti si Lance, tila totoo. Ayaw magsalita ni Lance nang walang kaparerekan at ngumiti, ngayon nasaan na ang mamamatay na iyon? Ano ba ito sayo? Kinawian ni Lance ang isa sa mga bantay at sinabing, muli, nasaan ang mamamatay tao na iyon? Kung sasabihin mo sa akin na patay na siya, pagkatapos ay pumunta ka at ilibing ka rin sa kanya. Siyempre, niloloko siya ni Lance. Kung namatay ang killer na iyon, uuwi na lang si Lance at sasabihin kay Sarah na late na siya. Ang utot ni Lance, pinapaboran lang niya si Sarah. Naharang ang killer na iyon sa underground chamber ng Black Dragon Villa dahil may sniper rifle ang killer na iyon kaya hindi naglakas loob na pumasok ang mga tao sa labas. Mukhang buhay pa siya, magandang malaman iyon. Ibinaba ni Lance ang mga gwardya, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, may bisitang darating, hindi mo ba siya matatanggap? 305. Please. Inimbitahan ng isa sa mga gwardya si Lance sa receiving hall ng manor, habang ang isa pang guard ay agad na tumawag. Housekeeper, grabe, may darating para sunduin yung killer. Si Lance ay nakaupo sa receiving hall habang ang gwardya na iyon ay magalang na naghahain ng tsaa. Makalipas ang mga 2 minuto, pinangunahan ng kasambahay ang 7 o 8 eksperto na dumating. Nasaan ang baliw na naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos dito? Sigaw ng Katie wala. Ngumiti si Lance at sinabi, mga ginoo, nandito lang ako para pangunahan ang isang tao, siya ang babaeng assassin na dumating upang patayin si Bai Ming, inaasahan kong gagawin mo itong madali para sa kanya. Wala akong away sa iyo, at mayroon akong walang intensyon na sirain ang pagkakaisa. On! Nag-utos ang mayordomo, at 7 o 8 eksperto ang nagsama-sama. Ang tasa ng tsaa ni Lance ay nanginginig, 7 o 8 patak ng tsaa ang lumutang, ang kamay ni Lance ay pumaypay, 7 o 8 patak ng tubig kaagad para sa paglipad patungo sa 7 o 8 eksperto. Bang-bang! Ang bawat patak ng tubig ng tsaa ay parang bala na tumatama sa 7 o 8 eksperto. Lumipad palabas ng bulwagan ang 7 eksperto. Ang tanga naman ng housekeeper na yon, first time kung makakita ng ganyang makapangyarihang tao. Tandaan ang URL, consuate.net. Nagpatuloy si Lance sa pag-inom ng kanyang tsaa at sinabing, pumunta ka at ilabas ang taong gusto ko. Agad na tumakbo palabas ang mayordomo at lumapit sa pintuan ng isang silid sa ilalim ng lupa. Young Master Ming, masama ito. Gulat na sabi ng Katie wala. Anong masama? Young Master Ming, may paparating na eksperto, nasa receiving hall siya, nagbabantang susunduan ang babaeng assassin na iyon sa loob, ngayon lang ay pinabuga ng ekspertong iyon ang 8 vajra ng ating manor sa isang lakad, umalis ka na Ano? Galit na galit si Bai Ming. Sige, tingnan mo. Sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan, paano ang pumatay sa loob. Seal the door to the secret room. Uminom si Lance ng tsaa sa loob ng ilang minuto at isang grupo ng mga tao ang sumugod. Nakita ni Bai Ming ang isang binata na nakaupo sa bulwagan at sumugod kay Lance sa matinding galit. Sino ka ba? Walang gustong magsalita si Lance nang makita niya kung gaano kasenggit ang taong ito, kaya binasag na lang niya ang isang tasa ng tsaa. Ang tsarera ay tumama sa noo ni Bai Ming, at saglit na dumyugo si Bai Ming. Grasyo. Galit na galit si Bai Ming, isa man lang siyang level 45 expert. Bang! Sa sumunod na segundo, bago pa makita ng sinuman kung paano kumilos si Lance, nalaman nilang hindi makagalaw si Bai Ming nang tumuntong ang paa ni Lance sa coffee table, at ang coffee table ay naging piraso, ang kay Lance.
Natapakan ng paa ang ulo ni Bai Ming. Young Master Ming. Maraming eksperto ang abala sa malakas na pagsigaw. Ang isa sa pinakamatayog na bodyguard ay sumugod at sumigaw, Young Master, nandito ako para iligtas ka. Ba! Nag-spray si Lance ng isang subo ng tubig, at ang bodyguard na sumugod upang iligtas si Young Master ay natama ng laway ni Lance, at ang kanyang katawan ay lumipad paatros. Ang lahat ay natulala at nanlamig doon sa kawalan ng salita, ang ekspertong ito, ay masyadong mataas. Maging si Bai Ming ay natulala sa sandaling ito. Who the hell are you? Galit na tanong ni Bai Ming. Sinabi ni Lance, bakit alam kong nagtatanong, narito ako para kunin ang pumatay sa iyo, bibigyan kita ng 5 minuto, sa loob ng 5 minuto ay wala akong nakikitang sinuman, itong tinatawag na Young Master Ming sa ilalim ng aking mga paa, mamamatay. Sumigaw si Bai Ming, bilasan mo, ilabas mo ang mag-aaral sa gabi. Oo, Young Master Ming. Natarante ang ilang bodyguard at pumunta sa secret room, ngunit sa ngayon, papunta na rito ang mga totoong eksperto sa Black Dragon Hall. Ito ang tahanan ng master ng Black Dragon Hall, kaya natural na wala rito ang mga tunay na eksperto. Dumating ang ilang bodyguard sa labas ng secret room at sumigaw, Knight Hitomi, makinig ka sa akin, may darating na susando sa iyo, at ngayon ang ating Ming Xiao ay kontrolado ng kabilang panig ng buhay, 5 minuto nang hindi ka inilabas. Walang katiyakan ang buhay ni Ming Xiao. Bubuksan ko na ang pinto ng secret room, lumabas ka. Ang killer sa loob, nagsalubong ang kilay ni Knight Hitomi, narinig na lang niya na may dadating na susando sa kanya, pero, hindi lang maisip ni Knight Hitomi kung sino ang darating para sunduin siya. Sa sumunod na segundo, bumukas ang pinto sa secret room. Agad nagamulong si Knight Hitomi ng ilang beses at tumalon palabas ng secret door. Gayunpaman, pagkalabas niya ng pinto, may wire na tumakip sa kanya. Natural, hindi magagamit ni Yutong ang kanyang sniper rifle at napigilan ang kanyang paggalaw, kaya mabilis siyang napigilan ng isang grupo ng mga eksperto. Sa antas 30. Nang inig si Knight Hitomi sa loob, I've fallen for it, wala man lang susando sa akin. Let's go! Dalhin mo siya sa receiving hall. Hindi nagtagal, dinala si Knight Hitomi sa receiving hall. Si Bai Ming ay inaapakan pa rin ni Lance sa mga fragment ng coffee table, ngayon ay nakita ni Bai Ming na si Knight Hitomi ay dinala, siya ay abala sa pag-ungol, Knight Hitomi ang dinala, maaari mo ba akong bitawan ngayon? Ang wire sa katawan ni Knight Hitomi ay kinalas ng ilan sa kanyang mga tauhan, nakita ni Knight Hitomi si Lance, nanginginig ang kanyang mga mata, hindi niya inaasahan sa anumang paraan, itong si Lance ang dumating upang iligtas siya. Ay isang makalangit na kalooban sa underworld, ngunit ang kanyang dating kasintahan ay dumating upang iligtas siya ngayon. Gayunpaman, si Knight Hitomi ay walang oras na mag-isip tungkol sa anumang providence sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Bai Ming, na tinapakan ni Lance sa mga piraso ng coffee table. Nagulat si Knight Hitomi nang makitang naapakan si Bai Ming sa tumpok ng mga labi, si Bai Ming ay isang level 45 na eksperto, ngunit siya ay inaapakan ni Lance, at ito ay nasa bahay ni Bai Ming may hindi bababa sa 20 hanggang 30 bodyguard sa tabi niya, at kalahati ng 20 hanggang 30 bodyguard na iyon ay level 30. Nangangahulugan ito na ang lakas ni Lance ay hindi pangkaraniwan. Nakita ni Lance na ligtas at maayos ang babaeng assassin, kaya naman pinalaya niya si Bai Ming. Umakyat si Bai Ming, natapakan pa lang ang ulo niya, maraming sugat ang naputol, ang init talaga, sa bahay niya ito kung ito ay kumalat, paano pa siya maghahalo? Gracieux. Biglang sinaksak ni Bai Ming ang puso ni Lance ng malapitan, tinangka siyang patayin sa pamamagitan ng palihim na pag-atake. Sa kasamaang palad, malinaw na hindi naiintindihan ni Bai Ming ang lakas ni Lance. Kahit na sa ganitong kalapit, may 2 daliri pa rin si Lance na nakakapit sa kutsilyo sa isang kisap mata. Ngumisi si Lance, sinusubukang pumuslit at patayin ako, ha? Pagkatapos, sa harap ng mga mata ng lahat, ang 2 daliri ni Lance ay pumutok at nabasag ang kutsilyo. Natigilan si Bai Ming doon sa hawak ng kutsilyo, hindi siya makapaniwala na hindi niya magawang saksakin ito mula sa ganoong kalayuan.
Lumapit si Lance kay Sarah Shayan, tumingin sa kanyang parang iceberg na ekspresyon at sinabing, iniligtas kita, bakit hindi mo ako bigyan ng mas masayang mukha? Sige, maaari na tayong umalis. Sa sandaling ito, mahigit 30 tao ang sumugod sa pintuan. Nang tingnan ni Kiko, pinagpawisan siya ng malamig. Sa 30 tao na nagmamadaling pumasok sa pinto, hindi bababa sa 20 sa kanila ay level 50 hanggang 60 na eksperto. Ang natitirang 10 o higit pa ay lahat ng level 60 hanggang 70 na eksperto, at ang isang level 70 dagdag na eksperto, itong level 78 na eksperto ay ang ama ni Bai Ming. Kahit na walang ekspresyon ang mukha ni Sarah Shayan, nanginginig siya sa mga sandaling ito, tila nakatakdang mangyari ang araw na ito. Nang makita ni Bai Ming na dinala ng kanyang ama ang buong eksperto ng Black Dragon Hall, tuwang-tuwa siya at agad na sumugod sa harapan ng kanyang ama. 306. Tatay, tingnan mo ako? Ang laking pambubugbog na ibinigay sa akin, sigaw ni Bai Ming. Tiningnan ni Lance ang 30 o higit pang mga eksperto, talagang napakalaki nito. Ngumiti si Lance, mga ginoo, nandito lang ako para kunin ang isang tao ngayon, maaari ba kayong gumawa ng paraan para palabasin ako? Malamig na ngumuso ang ama ni Bai Ming, umalis ka. Sa tingin mo ba ang bahay ko ay isang paligan? Ngumiti si Lance, huwag mo akong intindihin, palikuran lang ang tingin ko sa lugar na ito. Nanginig ang mukha ng ama ni Bai Ming at agad na nagutos sa 20 o higit pang level 50 dagdag na mga eksperto sa likod niya, umakyat at punitin siya. Oo, Hallmaster. Dumagsa ang 20 o higit pang level 50-something na mga eksperto. Ang mukha ni Sarah Shayan ay puti ng nyebe, kahit isa sa kanila, nanganganib siyang mamatay, hindi pa banggitin ang 20. Hinailan nila si Sarah Shayan sa likod niya. Pagkatapos, naglabas si Lance ng isang dakot ng barya mula sa kanyang bulsa. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Swoosh swoosh. Ang mga barya ay lumabas. Sa sumunod na segundo, mahigit 20 level 50-something expert ang natama ng mga barya at ang kanilang mga katawan ay lumipad pabalik sa labas ng gate, nasira pa ang gate. Sa isang iglap, ang buhay na bulwagan ay hindi gaanong matao. Hindi maiwasan ni Kiko na tumingin kay Lance, hindi ka pani-pani walang nararamdaman, gaano kalakas itong Lance, ito pa rin ba ang kaparehong talunan noon? Ang talunan na nagpalaya sa kanyang kasal. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, talagang hindi naniniwala si Kiko. Tumingin si Lance sa natitirang ilang tao at ngumiti, ngayon, pwede na ba tayong umalis? Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ng ama ni Bai Ming. Hallmaster. Ano ngayon? Ang iba sa 60-odd level expert ay abala sa pagtatanong. Bumantong hininga ang ama ni Bai Ming, huwag kang magpalinlang sa kanyang mga panlilinlang, siya ay isang brat lamang, hindi siya gaanong mas magaling, siya ay nasa antas na 60 o higit pa. Kaya ko rin, at mas mahusay kaysa sa kanya. Magsama-sama kayo at hiwalayan mo siya. Oo. Nagsama-samang muli ang 12 ng mga level 60-something expert. Wala nang ganoong karaming barya si Lance, kaya kinailangan niyang salubungin ang mga ito. Makalipas ang mga 5 segundo, ang 12 ng mga level 60 plus na eksperto ay bumagsak lahat sa lupa na sumisigaw. Tumingin si Lance sa huling tinatawag na Hallmaster. Hallmaster, ikaw na lang ang natitira ngayon, kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, ipadala mo ako ng may paggalang. Tumingin sa lupa ang Black Dragon Hallmaster, higit sa 12 sumisigaw na malalakas na lalaki, hindi ka panipaniwala, tinawag niya ang buong eksperto ng Black Dragon Hall dito Gaano kalakas ang binatang ito? Huwag sabihin sa kanya na nagsasanay siya sa labas ng mundo, hindi siya naniniwala. Damn it! Let me get you. Sigaw ng Black Dragon Hallmaster, at napunit ng isang stomp ang marble slab sa ilalim ng kanyang mga paa. Uminom. Sigaw ng Black Dragon Hallmaster, tumalon sa himpapawid at sinasabog si Lance ng suntok. Ubo, ba? Nag-spray si Lance ng isang subo ng tubig. Swoosh! Bang!
Ang laway ay bumaril sa dibdib ng Black Dragon Hallmaster, at sa isang kalabog, na para bang isang malaking bato ang tumama sa kanyang dibdib, ang katawan ng Black Dragon Hallmaster ay lumipad paatras patungo sa front door at bumagsak sa dingding ng front door. At ang pader ng front door ay pumutok, at ang Black Dragon Hallmaster ay lumipad palabas. Sa oras na ito, tahimik ang buong lugar, kahit na ang 12 o higit pang level 60 dagdag na mga eksperto na sumisigaw sa lupa ay nakalimutan na ang sakit ng kanilang mga sugat, at ang kanilang mga mata ay dilat sa hindi makapaniwala habang nakatingin sa gumuhong pader, at sa Hallmaster na lumipad sa labas. Sa isang lagok ng tubig, inispray ni Lance ang level 78 Hallmaster, na lumabas. Wala nang masabi. Maging si Kiko ay lubos na natulala, hindi makapaniwala kung paano magiging napakalakas ni Lance sa kanyang edad. Sa labas, umakyat ang Black Dragon Hallmaster, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tumalikod si Lance at sinabi kay Sarah Cheyenne, "Terena, ano pang hinihintay mo, gusto mong manatili dito sa bagong taon Nanatiling walang ekspresyon si Sarah Cheyenne, hindi natuwa sa nakakatawang pahayag ni Lance. Tulala rin talaga si Lance, saan kaya makakahanap ng boyfriend ang babaeng tulad nito? Lumakad palabas si Lance at tumingin sa Black Dragon Hallmaster, "Kung ako sa iyo, ipadala mo ako ng may paggalang, bakit kailangan mo pang bugbugin?" Bumantong hininga ang Black Dragon Hallmaster, "Talagang senior ka sa outer door level." Ngumiti si Lance, "Isang senior. Level 80 pa lang talaga ako, hahaha." Ang Black Dragon Hallmaster ay hindi naniniwala na ang level 80 ay maaaring mag-spray sa kanya ng isang subo ng tubig. Hindi rin naniwala si Sarah Cheyenne, malamang na binuksan ni Lance ang Renguo Vein at umabot sa outer gate level, o hindi bababa sa early outer gate. Si Lance at Sarah Cheyenne, magkasunod na lumabas sa pintuan ng pangunahing bahay ng Black Dragon Hall, at lahat ng nasa likod ng Black Dragon Hall ay tumingin, ang kanilang mga mata ay pinaalis si Lance at ang dalawa. Pagkaalis, nagtanong si Sarah Cheyenne, "Pinadala ka ba ni Sarah dito?" "Oh, what do you think? I don't have any feelings for you, and I'm kind of mad at you for almost crashing me last time. Sa pagkakataong ito, bilangin mo ako bilang may utang na loob sa iyo. I don't need a favor. Ngitian mo lang ako at magpasalamat, paano kung dalawa sa halaga ng isa?" "Salamat," sabi ni Kiko, ngunit hindi ngumiti. "Hindi ka man lang bangingiti. Walang dapat pagtawanan. Hindi ko alam kung anong lalaki ang magugustuhan ng isang tulad mo, lumaki ka ng napakaganda para sa wala," sabi ni Lance. Gayunpaman, hindi nag-react si Sarah Cheyenne, at wala siyang ekspresyon kahit na sinabi iyon ni Lance, malamig pa rin. Hindi nagabala si Lance na mag-aksaya ng napakaraming salita sa kanya, kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Sarah. "Hoy, Kuya Lance, kumusta na? Nailigtas na ito, ngunit para matulungan ka dito, binaligtad ko ang buong Black Dragon Hall." "Salamat Kuya Lance." Pagkatapos ibaba ang telepono, tinawagan muli ni Sarah si Sarah Cheyenne. Kumuha si Lance ng isang pirasong papel at nagsulat ng Race Eta. Nang matapos si Sarah Cheyenne tumawag at natapos na ni Lance ang pagsulat ng Race Eta, iniabot ito ni Lance kay Sarah Cheyenne at sinabing, "Kumuha ka ng gamot, isinulat ko na ang Race Eta para sa iyo." Natigilan si Sarah Cheyenne at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" "Terena, huwag ka na magtanong ng alam mo, 16 years old ka na diba, tapos hindi ka pa nagre-regla. Menstruation, dapat alam mong hindi normal, no wonder lagi kang nakangiwi, araw-araw kang tumitingin. Parang zombie, inumin mo ang gamot ko, mamaya ka na magre-regla. Yung menstruation. Once a month? Red? It's all love." Si Kiko ay nahihiya at nagalit, "Nililigawan mo ba ako?" Natigilan si Lance, "Hindi ako interesado sa iyo, at hindi ako naghahanap ng kasintahang tulad mo, hindi ako interesadong manligaw sa iyo." Pagkasabi noon, inihagis ni Lance ang Race Eta sa kanya at lumingon sa paligid para umalis. "Hoy, paano mo nalaman?"
Pagkaraan ng ilang hakbang ni Lance, biglang nagtanong si Sarah Shoyan, dahil ito ang katotohanan, hindi niya ito itinanggi, ngunit, kaya lang kahit si Sarah ay hindi alam Sinabi ni Lance nang hindi tumalikod, hinawakan ko ang palso mo kanina at tiningnan ang hininga mo, kaya alam ko, Sarah Shoyan, sasakay ako ng eroplano pabalik sa klase, kita tayo mamaya. Pumara ng taxi si Lance at umalis. 307. Sumakay si Lance ng eroplano pabalik sa London City, at nang bumalik siya sa London City, nagkataong gabi na, at hindi niya alam kung may nangyari sa bahay noong araw na wala siya. Pumasok si Lance sa bilya ng bahay ni Kent, kung saan nanunood ng TV si Kent sa sala. Lance, bumalik ka kaagad? Tanong ni Kent. Oo, Tito Willow, ano ang pinapanood mo? Umupo si Lance sa sala. Ngumiti si Kent, katapusan na naman ng taon, at pinipili ng London Martial Arts Association ang 10 mahuhusay na kabataan para sa bagong taon. Tumingin si Lance sa TV, at talagang pinag-uusapan ang balitang ito. Sinabi ni Kent, naiinggit talaga ako sa mga malalakas na tao na pinangalan ng Outstanding Youths, tiyak na napakaliwanag ng kanilang kinabukasan. Tanong ni Lance, nangungunang 10 outstanding youths ng lungsod ng London, kahanga-hanga ba iyon? Kung ito ay napakahusay, kailangan din itong sambahin ni Lance. Tumawa si Kent, kalokohan, may limitasyon sa edad para sa nangungunang 10 outstanding youths ng lungsod ng London, dapat wala pa silang 30. Bawat taon, ang mga maaaring hatulan bilang isa sa nangungunang 10 outstanding na kabataan ay nasa antas 55 man lang. Tulad ng hinuhusgahan noong nakaraang taon, ang ika-10 pinakamasama, level 56 na antas ng martial arts, sabi mo Bull kumpara sa hindi. Tumawa si Lance, sure is good Bulby. Hindi narinig ni Kent ang panunuya sa bibig ni Lance at naisip niya na talagang hinangaan ito ni Lance. Tumawa din si Kent, natural lang iyon, ang makakapaghusga sa 10 natatanging kabataan, ano sa palagay mo, bawat isa sa kanila ay hindi ordinaryong tao. Si Lance ay biglang hindi interesado sa panonood ng balita, at naisip na ito ay parang toro, si Lance ay handang sumamba, ang mga resulta ay hinayaan siyang makita ang ganoong bagay, ngunit kung ano ang pinakamababang antas ay 56, go to shit, Lance o maligo. Bumalik si Lance sa kanyang silid upang maligo. Kinaumagahan, naglalaro si Lance ng mobile game sa klase, nang tumunog ang radyo ng paaralan. Minamahal na mga mag-aaral, maglaro ng masayang balita mula sa Palanan Middle School, ang guro ng ating Palanan Middle School na si Ping Pong Fei, ay ginawaran bilang isa sa 10 natatanging kabataan ng lungsod ng London, hindi lamang ito ang kaluwalhatian ni Ping Pong Fei, kundi ang kaluwalhatian ng ating Palanan Middle School, pagbati muli kay Ping Pong Fei. Palakpakan nating lahat si Teacher Ping Pong Fei. Papa! Nagpalakpakan ang lahat ng estudyante sa school na nakarinig ng announcement. Pumalakpak din si Lance, ngunit wala ring halaga ang palakpakan. Ang guro sa matematika na nagtuturo sa klase ay inilapag din ang tisa at pumalakpak, at pagkatapos pumalakpak, napabulalas siya ng may paghanga, si Teacher Pong Fei ay isang baka, naiinggit talaga ako kay Pong Fei. Sa oras na ito, isang estudyante sa klase ang nagtanong, Teacher Gao, kilala mo ba si Mr. Pong Fei? Siyempre kilala namin ang isa't isa, pumasok kami ni Teacher Pong Fei sa Palanan Middle School sa parehong taon, napakalaking pagkakaiba ngayon, si Pong Fei ay pinangalan ng isa sa 10 natatanging kabataan, habang ako ay isang maliit na guro, si Teacher Pong Fei. Is only 28 years old this year, it's really a great future. Sabi ng math teacher na puno ng inggit ang mga mata. Ang buong klase ay sinundan ng paghanga, 28 taong gulang, klase ng 57, ito ay talagang walang hangganan na hinaharap Sa sandaling ito, sa ilalim ng gusali ng paaralan, si Yuan ay may dalang isang basket ng mga bulaklak na may mga sariwang prutas sa kanyang kamay. Sumunod sina Rit Ian at Xiao Jie sa likod ni Yuan. Sinabi ni Xiao Jie, Yuan, masama bang dalhin mo kaming dalawa sa kanyang tirahan ng walang pahintulot ni Mr. Ping? Nang iangat ni Yuan ang kanyang ulo, ngumiti siya ng may pagmamalaki, huwag kang mag-alala, anong relasyon ko kay Teacher Ping? Bangsap.
Dumating si Yuan sa isang maliit na bungalow sa likod ng paaralan. Ang maliit na bungalow na ito ay espesyal na inaprubahan ng paaralan para tirahan ng guro ni Ping Pong Fei. Sa ngayon, nagsasanay ng martial arts si Ping Pong Fei sa maliit na patio, may hawak na stick sa kamay, hehehehe, nagsasanay sa hangin. Pinuri ni Yuan Ton, Teacher Ping, ang iyong 5 elemento at 8 trigram stick, ay napabuti ng husto. Ibinaba ni Ping Pong Fei ang patpat at ngumiti kay Yuan, sige, pasok ka. Matagal na mula noong dumating si Yuan upang hanapin si Teacher Ping, ang huling pagkakataon na patuloy niyang hinahanap si Teacher Ping ay noong gustong sumali ni Yuan sa operasyon para makuha ang Dark Warrior. Sa oras na iyon, si Ping Pong Fei pinayuhan si Yuan na huwag ng magulo, at totoo nga, namamaga si Yuan sa mukha ng Dark Warrior. Teacher Ping, binabati kita sa pagiging ika-10 sa 10 natatanging kabataan. Sabi ni Yuan. Ngumiti si Ping Pong Fei, Yuan, huwag kang masyadong magalang, ang iyong kapatid na si Yuan, na mas malakas pa sa akin, ay pinangalan ng ika-9 sa 10 natatanging kabataan, kailan ka magiging malaya, gupitin at tuyo sa iyong kapatid na si Yuan. Ngumiti si Yuan, Teacher Ping, dapat nakabalik na ang kapatid ko. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng magandang relasyon si Yuan kay Teacher Ping ay higit sa lahat ay dahil kay Liao Goi. Si Liao Gai ay kapatid ni Yuan, ngunit si Liao Gai ay bihira sa lungsod ng London, lumabas siya upang makihalubilo sa lipunan, at mukhang mahusay siyang makihalubilo, at sa taong ito, siya ay na-rate bilang ika-9 sa 10 natatanging kabataan. Nagtanong si Ping Pong Fei, Yuan, kumusta na kayo ni Lance? Ngumuso si Yuan, Teacher Ping, huwag mo na siyang banggitin sa akin. Inaamin ko, hindi ko siya kayang paglaruan ngayon, pero hindi ibig sabihin na hindi ko siya makakapaglaro sa lahat ng oras, kapag dumating ang kapatid ko. Bumalik, tiyak na hihilingin ko sa aking kapatid na turuan si Lance, ang aking kapatid ay dapat na bumalik ngayong gabi. Tumawa si Ping Pong Fei, ang taong iyon na si Lance, ang kanyang martial strength ay dapat umabot sa level 35, bagamat hindi ko rin gusto ang ganitong uri ng tao, kailangan kong humanga sa kanya, ang taong ito ay may ilang martial talent, marahil sa 5 taon, ang 10 natatanging kabataan ng lungsod ng London ay magkakaroon ng kanyang pangalan. Si Yuan ay napakalungkot sa loob. Sa sandaling ito, nasa ospital. Si Dan ay nakahiga sa kama ng ospital, ang kanyang mga mata ay mapurol, siya ay isang mabuting tao, at ngayon siya ay naging isang babae. Sa oras na ito, ang kanyang sidekick na si Berto ay nagmula sa labas na may dalang isang kahon ng bigas. Binuksan ni Berto ang lunchbox, sa loob ay may sopas, si Berto ay sumandok ng isang katsarang puno ng sopas at sinabing, ipapakain kita, mag-ingat ka mainit. Hindi tumanggi si Dan, maaasahan lang niya si Berto para pagsilbihan siya ngayon. Eto, inom? Oo. Ayon? Isang kagat pa? Oo, masarap. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Dan na ang posisyon ni Berto sa pagpapakain sa kanya ay medyo malabo, at ang mga mata at kilos ni Berto ay medyo kakaiba, ang tono ng kabutihan ni Berto sa kanya ay medyo labis, na parang tinatrato niya ang isang babae. Isang kagat pa. Nagtanong si Dan, Little Wei, salamat sa pag-aalaga mo sa akin sa panahon ng aking paghihirap. It's all my Jula. Nahihiyang ibinaba ni Berto ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay medyo nahihiya, habang si Dan ay mukhang mas naguguluhan, sa pagitan ng dalawang nasa hustong gulang na lalaki, isang mabuting Berto na nahihiya sa ano. Eto, kagat ka ulit. Si Berto ay kumandat kay Dan at sumandok ng isa pang katsarang sopas at ipinasa ito sa bibig ni Dan. Sinabi ni Dan, sandali lang, Little Wei, hindi ka ba masyadong mabait sa akin? May gagawin ka ba? Sinusubukang kumita ng pera sa akin. Ibinaba ni Berto ang kanyang ulo, ang kanyang titig na puno ng kalabuan ay galit, huwag ka munang magtanong. 308. Pinisil ni Juden, sabihin mo sa akin ang totoo, bakit ba napakaamo mo sa akin? Biglang hinawakan ni Berto ang mga kamay ni Dan at sinabing, Young Master, hayaan mo akong alagaan ka sa buong buhay mo, talaga, hindi ako tatutol, huwag kang mag-alala, magiging mabuti ako sa iyo.
Fuck you. You fucking hit on my idea. Si Dan ay nag-aapoy, sa wakas ay naisip niya ito, hindi nakakagulat na tumingin sa kanya si Berto na may malabong tingin sa kanyang mga mata, talagang sinaktan niya ito. Napatalon si Dan sa galit at marahas na sinipa si Berto. Young master, huwag ka nang mag-away, sinasadya ko talaga. Subukan mong sabihing muli. Galit na sigaw ni Dan, sa ngayon, ang apoy sa loob ay hindi maipahayag sa mga salita. Young master, huwag kang mag-away, wala kang mahahanap na ibang boyfriend maliban sa akin. Path. Nagluwa ng dugo si Dan sa galit. Sa sandaling ito, sa isang upscale ward ng ospital na ito. Si Danny ay sumisipol, nang may tumawag kay Lynn bursting tiyan. Tandaan ang URL, consuate.net. Hoy, Uncle. East, kumusta na ang recovery? Salamat tito sa pagtulong sa akin na i-transplant ang lifeblood ni Lance, pinalitan lang ng doktor ang ghost, perfect ang recovery, mas maliit lang ito ng kaunti. Napangiti si Lynn, mas maliit kaysa wala. Nga pala, ano ang ginawa sa kanya ng Lance na iyon? After the surgery, itapon mo na lang siya sa normal ward, ano pa bang magagawa mo, maging babae ka. Kinagat ni Danny ang kanyang mga ngipin at sinabi sa kanyang puso, Lance, hintayin mo lang ako, balang araw ay pilit kitang sesabog. Sa general ward, pagkatapos sa mukha ng dugo, nagngangalit si Dan at sinabing, dahil lang kay Lance kaya ako naging ganito. Agad na nagpalit si Dan ng sarili niyang damit at lumabas ng ward. Young master, saan ka pupunta? Hindi pa ganap na gumaling ang iyong ilalim. Pagalingin ka. Lalabas ako para pumatay ngayon, labis na sakit ang idinulot ni Lance sa akin, lalabas ako para pumatay ng 12-dosenang tao na may hitsura ni Lance, at lahat ng kaso ay kay Lance. Lumabas si Dan sa kalye, sa kanyang lakas, kahit na naoperahan siya, madali pa rin para sa kanya na pumatay ng 12-dosenang ordinaryong tao. Ang hindi makatwiran na si Dan ay magsisimulang pumatay nang bigla niyang nakita ang isang kakilala, si Leslie. Si Leslie ay hindi pumasok sa paaralan ngayon. Uy, hindi ba si Lance iyon? Lumapit si Shanghain Ro kay Lance at ngumiti ng malandi. Hindi umimik si Dan, nakatingin ang mga mata niya kay Leslie. Lance, ano ang ginagawa mo sa labas sa kalye ng walang klase? Tanong ni Leslie. Sa isang mapait na tawa, ngumuso si Dan, Leslie, alam mo ba na gusto kitang patayin sa araw, ngunit sa kasamaang palad? Tumibok ang puso ni Leslie at ngumisi, Lance, hindi ko ine-expect na seryoso ka pala pero napakalandi mo sa buto, akala ko medyo iba ka sa ibang lalaki, pero hindi ko inaasahan pareho. Kinasusuklaman ni Dan si Lance, natural, hindi siya magsasalita ng maganda para kay Lance, nang makitang sinabi ni Leslie, agad na dinobol ang itim na Lance, sinabi, seryoso ako, pero nagpapanggap lang sa harap mo, sa tingin mo ako talaga. Grabe, sa totoo lang gusto kong matulog kasama lahat ng bulaklak sa school, lalo na ikaw, gusto na kita matulog burst Hahaha, Lance, sa wakas ay naipakita mo na ang iyong tunay na mukha. Sabi ni Leslie na may matinding paghamak. Oo, ako ay isang malabag na tao sa loob, Leslie, hayaan mo kung masiyahan ka. Ngumuso si Leslie, Lance, ako ang orihinal. Medyo nakikiusyoso pa rin sa iyo, at lubos na humahanga sa isang lalaking hindi natutokso sa aking kagandahan, ngunit ngayon, mayroon lamang paghamak sa iyong pagkukunwari, nagpapanggap ka na talagang katulad. Anong itim na fungus, kung tutuusin, masasabi ko sa iyo, virgin pa ang babaeng ito, ayaw niya akong makuha. Hahaha. Gulong-gulo ang isip ni Dan, paano pa niya makukuha ito ngayong naging babae na siya. Magsasalita na sana ulit si Dan nang tumingin si Leslie ng isang nakamamanghang tingin at nagtanong, Lance, maganda ba ako? Kahit na si Jutan ay inilipat bilang isang babae sa ibaba, ang kanyang isip ay lalaki pa rin, at siya ay kaagad na Jinayuma. Maganda, napakaganda. Sabi ni Dan na may nalilitong mga mata. Nagulat si Leslie, sa pagkakataong ito ay talagang Jinayuma na niya si Lance, dahil ba sa pagbuti ng kanyang kaakit-akit na kakayahan.
O dahil ba ito sa pagsisiwalat ng tunay na mukha ng pagkukunwari ni Lance? Lance, napakaganda ko, will you be your willing slave? Tanong ni Leslie. Willing. Tumango si Dan. Sa loob-loob na sinabi ni Leslie, Lance, akala ko ay napakalakas mo, ngunit ito ay hindi hihigit sa iyon. Medyo nagsisi ako sa pag-akit sa iyo upang pirmahan ang kontrata ng pagbebenta ng kaluluwa ng aking pamilya, ngunit ngayon ikaw ay isang ipokrito, wala na ako. Panghihinayang para sa iyo, tanging paghamak, kaya hayaan mong pirmahan mo ang kontrata ng pagbebenta ng kaluluwa ng aking pamilya. Gayunpaman, ngayon ay may gagawin ako, hahanapin kita muli ngayong gabi at gagawin kitang alipin. Umalis si Leslie, at si Dan ay bumalik sa kanyang katinoan, hindi man lang alam kung ano ang nangyari. Sa sandaling iyon, naabutan siya ni Berto. Young Master, wala ka naman talagang papatayin di ba? Kalokohan, papatayin ko siya ng 12 at sisisihin ko si Lance. Kaya lang, sumigaw ang isang tindero na nagbebenta ng mabahong tofu sa kalye habang itinutulak ang kanyang stall, mabahong tofu Lee, mabahong tofu. Nang madaanan niya si Dan, tinanong ng vendor si Dan, Miss, gusto mo ba ng mabahong tofu? Ang mabahong tofu ng pamilya ko ay masarap le. Nagapoy si Dan, sino ang tinatawag mong Miss? Sino ang babae? Nakita ng nagtitinda na hindi bumili si Dan, itinulak niya ang stall palayo, at bumantong hininga, look is out to sell, hindi pa babae. Ang galit ni Dan kay Wang, Little Wei, naniniwala ka ba na ako ang unang papatay sa mabahong nagbebenta ng tofu? Miss, halika na, hindi pa naghihilom ang mga sugat mo. May papatayin ako ngayon kahit anong mangyari, at itong patay na mabahong tindera ng tokwa ang una. Inilabas ni Dan ang kanyang kutsilyo at umakyat upang laslasin ang lalamunan ng mabahong nagtitinda ng tofu. Gayunpaman, agad na dinampot ng nagtitinda ng mabahong tofu ang kawali ng mabahong tokwa at itinaboy ito kay Dan, na napasigaw sa sakit mula sa natilamsak na mantika at nasaroon ng anyo ang maskara ng balat ng tao ni Lance sa kanyang mukha. Sa gabi, bandang 9:00. Tumunog ang telepono ni Lance, tumingin si Lance, kakaibang tawag ito. Ibinaba ni Lance ang tawag, hindi sinasagot ang hindi pamilyar na tawag. Sa sandaling ito, sa labas ng villa ni Kent, si Leslie ay nagmaneho ng kotse na nakaparada sa labas. Kakaiba, bakit hindi sinasagot ni Lance ang telepono? Nalito si Shanghai Enro, pagkatapos ay muling idinial ang telepono ni Lance. Ang numero ng teleponong ito ay isang bagay na nahirapan si Leslie na alamin, hindi dapat magkamali. Tumingin si Lance at iyon na naman ang kakaibang tawag, saka lang ito kinuha ni Lance at nagtanong, sino ito? Ako ba yan? Sabi ni Leslie. Hindi man lang naisip ni Lance na tatawagan siya ni Leslie, kaya hindi niya narinig ang boses. Sino ka? Kumunat ang noo ni Lance. Ako si Zoe. Leslie ngumiti ng malandi. Soft what soft? Don't know? Wrong number. Ibinaba ni Lance ang tawag. 300. Sinabi ni Leslie sa kanyang puso, walang dahilan, nang makilala ko si Lance sa kalye sa tanghali, nalilito ko na siya, makatuwiran lang na ma-hypnotize niya ang kanyang sarili sa aking kasalukuyang boses. Ang kaakit-akit na pamamaraan ay hindi pa umabot sa punto kung saan ma-hypnotize ko lang si Lance sa pamamagitan ng boses ko, gayon din, pagkatapos ay tawagan siya at tiyak na i-hypnotize siya ng personal. Muling tumawag si Leslie. Nakita muli ni Lance ang hindi pamilyar na tawag sa tepono, nag-alinlangan sandali, kinuha ito, at bumantong hininga, kung ginugulo mo ulit ako, hindi ako magiging magalang sa iyo. Sabi ni Leslie, pumunta ka sa harap ng pinto. Pagkasabi noon ay ibinaba na niya ang telepono. Tumalon pababa si Lance mula sa silid at lumipad palabas sa pintuan ng villa. Nakita ni Lance si Leslie sa isang sulyap, at may nakaparada na kotse sa di kalayuan. Ikaw, bakit mo ako hinahanap? Napatingin si Lance sa tanong. Lumapit si Leslie kay Lance at humajejek. Tumingin si Lance kay Leslie na nagtataka, ano ang sinusubukan niyang gawin. Si Shang Guanzuo ay nagbigay ng kaakit-akit na spell kay Lance at ngumiti, Lance, maganda ba ako?
Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Isang itim na linya ang lumitaw sa noo ni Lance, at walang sabi-sabi, hinampas niya ito at galit na sinabi, "Ang ganda mo, buhok ng manok hindi natutulog sa kalagitnaan ng gabi, pumunta ka sa aking pintuan at tanungin ako kung ako maganda, may sakit ka Natigilan doon si Leslie, medyo hindi makapaniwala, sa loob-loob niyang sinabi, walang dahilan sa tanghali ay lubos kong nalilito si Lance, bakit biglang hindi umubra ang gabi? Ano ang nangyayari dito? Tama, inilabas ko ang buong lakas ko sa pag-iisip noong tanghali, at ngayon ay hindi ko naibigay ang aking buong lakas dahil nalito ko siya minsan. Hindi ko ginamit ang buong lakas ko. Hinawakan ni Leslie ang kanyang mukha, sinampal ni Lance, ang sakit talaga, ang bastos na ito, kahit na pumatol sa isang babae, kapag siya ay naguguluhan, tiyak na hahayaan niyang saktan niya ang kanyang sarili. Agad na inayos ni Leslie ang kanyang buhok, lumapit muli, inilabas ang lahat ng kanyang mental na enerhiya, ang paghahagis ng alindog ay lubhang nakakapagod. Lance, maganda ba ako? Lumapit si Leslie kay Lance, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lance, isang walang katapusang hindi mapaglabanan na alindog na lumalabas sa kanyang katawan. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, may mali ba sa Leslie na ito? Isang beses ko lang siya tinanong, sinampal siya, at ngayon nagtatanong ulit ako. Hinaplos ni Leslie ang mukha ni Lance at muling nagtanong, "Chen, maganda ba ako?" Huwag kang mag-abala na hampasin siya ngayon para makita kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Maganda, napakaganda kaya gusto kitang halayin. Sabi ni Lance na may mapanuksong tono. Natuwa si Leslie, at sa katunayan, inalis niya ang lahat ng kanyang mental energy at agad na nalito si Lance. Gusto mo ba talaga akong halayin? Mas totoo kaysa sa mga perlas, sabi ni Lance. Pagkatapos ay pumunta tayo sa aking bahay. Nanligaw si Leslie, at pagdating niya sa kanyang bahay, maaari niyang simulan ang proseso ng pagpirma ng kontrata sa pagbebenta ng kaluluwa. Gayunpaman, bumantong hininga si Lance, sa tingin ko ay hindi na kailangan, gawin natin dito. Pagkatapos sabihin iyon, hinampis ni Lance ang kanyang palad sa dibdib ni Leslie, at ang mga damit sa katawan ni Leslie ay biglang nagkapira-piraso at lumipad sa lahat ng direksyon. Tumili si Leslie, at sa isang kisap mata, hubot-hubad na siya. Agad na tinakpan ni Leslie ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay bago yumuko upang hindi magpakita ang kanyang ibaba. Paano nangyari iyon? Hindi makapaniwalang sabi ni Shanghaian Ro. Huminga si Lance, ayaw mo bang halayin kita, bakit tinatakpan mo pa ito ng mahigpit? Hayaan mo akong gawin ito. Nagalit si Leslie, Lance, hindi ka man lang kinukulam sa akin, nagpapanggap ka. Nanghihinayang sinabi ni Lance, sa iyong alindog na mas magaan kaysa sa balahibo ng manok, gusto mo pa rin akong makulam. Sino sa iyong mga mata ang nakakita na ako ay kinulam mo? Ni hindi mo matukoy kung ikaw ay nakukulam o hindi, kaya itigil ang pag-aaral ng alindog na ito habang nauuna ka at magsaka. Imposible iyan, halatang kinukulam ka sa akin noong tanghali, hindi iyon posible. Sabi ni Leslie. Tanghali. May sakit ka, tanghali na akong hindi lumalabas sa school. Nakasalubong mo ako sa kalye kaninang tanghali, di ba? Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, nahulaan na ni Lance na si Dan, itong anak na babae, ay nangahas pang gayahin si Lance ay mukhang kailangan talagang pumunta at makipag-ayos kay Dan. Bukas. Ngunit sa ngayon, hindi nag-abalang magpaliwanag si Lance kay Leslie. Sa sandaling iyon, lumabas si Sally at hindi makapaniwalang tumingin sa hubad na Leslie at Lance. Medyo naagrabyado si Sally at nagtanong, anong ginagawa niyo? Sinabi ni Lance, lumapit sa akin si Leslie sa kalagitnaan ng gabi at gusto akong sumakay sa kotse, sasabihin ko bang oo? Nanginginig ang katawan ni Sally. Nagalit si Leslie, Lance, hindi mo gaanong iniinsulto ang aking kainosentehan. Innocence, hindi ako pumayag na sumama sa'yo sa car shock kaya nabasag mo ang damit mo sa lakas ng loob, inosente pa ito kung gusto mo, sige, tutuperin kita. Tang si Lance ay mukhang lalakad na.
Si Sally ay abala sa pagsigaw, tumigil ka. Tumingin si Sally kay Leslie, hubot-hubad sa gabi, ang kanyang katawan ay sobrang malambot, at ang mga kurba ay nagpaputok sa mga tao. Sinabi ni Sally, Leslie, isa ka man lang sa 4 na pangunahing bulaklak ng Palanan High School, gusto mo ng hitsura, gusto mo ng figure, bakit mo ginaganyan ang sarili mo? Naghuhubad para akitin ang bodyguard ko, kung ginawa ko. To see it with my own eyes, I really don't believe it's true. Nag-apoy si Leslie, uhaw ka sa dugo, sinong interesado sa bodyguard mo, ay po. Pero hubad ka talaga ngayon, and I trust Lance, he usually not lie to me. Si Lance is so good now, I can understand that you like him, but for you to use such unsightly tactics to seduce him is nakakahiya, hinabol mo sana siya ng hayagan, bakit gusto mong maghubad sa kalagitnaan ng gabi para akitin siya? Sabi ni Sally. Galit na sinabi ni Shang Guanzuo, gusto ko siya. Huwag mo akong kasuklaman, ang babaeng ito ay mayroon ng lalaking gusto ko, ang lalaking gusto ko ay nag-aral na sa Martial Arts Academy, ano si Lance, sa harap ng lalaking gusto ko. Parang, sapat na ang isang daliri para pangalagaan ang mga langgam sa ibaba. Sinabi ni Sally, kalimutan mo na ito, lahat tayo ay babae, hindi ako makikipagtalo sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang hakbang na ito. Pagkasabi noon, hinubad ni Sally ang coat na suot niya at inihagis ito kay Leslie. Pagkatapos ay sinabi kay Lance, bumalik tayo, hindi ka natutokso sa kagandahan ngayon, talagang hindi ako nagkamali sa iyo. Walang imek si Lance. Dinampot ni Leslie ang coat ni Sally at hindi na ito inayawan, kaya mabilis niyang isinuot ito at tumakbo sa kanyang kotse na may kulay abong ulo at umalis. Napahiya siya ng husto ni Lance ngayong gabi, nangako siyang kukulam si Lance at pagkatapos lagdaan ang kontrata ng pagbebenta ng kaluluwa ng pamilya. Sa sandaling ito, sa bahay ni Yuan. Ang kapatid ni Yuan, si Liao Jiawei, ay bumalik. 310. Nabalitaan ni Teacher Ping Pongfei mula sa Palanan Middle School na nakabalik na si Liao Jiawei at agad na pumunta sa bahay ni Yuan upang maabutin siya. Pongfei, ipagpatuloy mo. Nagtagpo ang dalawa para magkayakap. Pumasok ka at maupo ka. Pongfei, nagtatrabaho pa rin bilang isang guro sa Palanan Middle School sa lakas mo bilang isang guro ay masyadong aksayado. I'm not in it for the money. I want a quiet environment for me to practice martial arts. Masayang nag-uusap sina Ping Pongfei at Yuan. Lumapit si Yuan at nagsali ng isang tasa ng tsaa para kay Ping Pongfei, pagkatapos ay umupo rin sa gilid. Sinabi ni Yuan, Kuya, ngayong nakabalik ka na, libre ka ba bukas? Ano ito? Unang website Konshu 8. Net. Kuya, tulungan mo akong pumunta sa paaralan bukas para turuan ang isang tao ng leksyon. Sinabi ni Yuan na kung kumilos ang kanyang kapatid, hindi alam ni Lance kung gaano ito kahirap. Anong tao? Yuan, isa akong Hall of 10 Outstanding Young Man, hayaan mo akong pumasok sa paaralan at mambugbog ng isang tao, kumalat ito, nasa Syra ang imahe ko. Medyo ayaw ni Yuan. Sinabi ni Yuan, Kuya, kung ordinaryong tao, natural na hindi kita guguluhin, ngunit ang taong iyon ay hindi ko talaga kayang makipaglaro sa kanya, ang kanyang pangalan ay Lance, siya ang pinakamalakas sa Palanan Middle School sa ngayon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Teacher Ping. Tumingin si Liao Goy kay Ping Pongfei, ngumiti si Ping Pongfei, talagang napakalakas ng Lance na iyon, sa loob ng 5 taon, malamang na isa na siya sa nangungunang 10 natatanging kabataan. Sabihin na nating, Gogo, sinadya mong pumasok sa paaralan. Para bugbugin ang isang tao, sinisira nito ang iyong reputasyon bilang top 10 outstanding young man, pagkatapos ay tutulungan kitang mahanap si Lance at makausap siya. Ngumiti si Liao Gogo, Pongfei, napakabait mo niyan. You're welcome. Kaya hindi mo na kita guguluhin sa ngayon, magpahinga na kayo at babalik ako. 88. Nagpaalam si Ping Pongfei at umalis. Kinabukasan, 8:30 AM. Isang senior student ang dumating sa class 32.
Lance, hinahanap ka ni Teacher Ping at pinapante ka sa kanyang opisina. Sabi ng estudyante. Sinong Mr. Ping? Tanong ni Lance. Yung Ping teacher na nagtuturo sa first year high school. Naisip ito ni Lance, hindi pa niya ito nakikita o kilala, ano ang gusto niya sa kanya. Huwag mo siyang kilalanin, huwag kang pumunta. Sabi ni Lance, napakalamig ng panahon, hindi nag-abala si Lance na lumabas para hamihip, bagamat sa kanyang panloob na lakas ay hindi natatakot ang lamig na ito. Ano? Kahit ang lakas ng loob mong sabihin na hindi mo kilala ang aming guro na si Ping, kahapon ang punong guro ng istasyon ng radyo ay personal na nag-broadcast na ang aming guro na si Ping ay nanalo sa 10 natatanging kabataan, paanong hindi mo kilala si Mr. Ping? Sabi ng year student, nang makitang medyo mahigpit ang ugali ni Lance kay Teacher Ping, kaya medyo lumakas siya. Kung hindi mo ako kilala, pwede kang pumasok sa klase kung mayroon ka, sige, pwede ka nang umalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit mo kung hindi ka aalis. Ungol ng senior student na iyon at gulat na umalis. Sa sandaling ito, natapos ni Ping Pongfei ang pagtuturo sa klase at bumalik sa kanyang bungalow sa likod ng burol. Ang estudyante na ipinadala lamang upang tawagan si Lance ay tumakbo at sumigaw, Teacher Ping. Nagtanong si Ping Pongfei, nasaan si Lance? Teacher Ping? Sinabi ni Lance na hindi kanya kilala at hindi siya pupunta, tsaka sinabi niya rin na kung may mangyari, hanapin mo siya. Medyo naiinis si Ping Pongfei, hindi ba't medyo mahigpit itong si Lance, isa man lang siyang guro, at katatapos lang niya maging isa sa 10 outstanding young men, kahit sa loob ng London City, babatiin siya ng mga tao nang may paggalang kung nakilala nila siya, pagkatapos ng lahat, 10 outstanding young men na isang maluwalhating bagay. Ngunit siya. Talagang hindi siya nirerespeto ni Lance. Teacher Ping? Ano ang dapat nating gawin kung hindi dumating si Lance? Ngayon sino ang hindi nakakaalam na kayo ang 10 outstanding youths? Si Lance ay ang first evil youngster lang ng Palanan Middle School. Sa tingin ba niya ang first ang evil youngster ay mas marangal kaysa sa iyong 10 outstanding youths? Sabi ng senior student na iyon. Si Ping Pongfei ay orihinal na ayaw makipag-ugnayan sa mga mag-aaral na tulad ni Lance, kaya hindi man lang siya nag-abalang pansinin kung gaano ka-arrogant si Lance noon sa paaralan, at hindi pa siya nakapunta para makita si Lance na makipag-duel sa sinumang siya ay minsan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Lance ay napakawalang galang sa kanya na nagpapasama sa kanya. Kumuha si Ping Pongfei ng isang piraso ng papel at isinulat dito, Lance, lumapit ka sa akin, Ping Pongfei. Tinupi ni Ping Pongfei ang papel at ibinigay sa estudyanteng iyon sa unang taon, nagutos, ibigay ang liham na ito mula sa akin kay Lance. Teacher Ping? Kapaki-pakinabang ba ito? Nataranta ang estudyante. Here's my own letter. I don't think the Don should write like that, go ahead. Oo. Si Lance ay nakaupo sa silid-aralan, at hindi nagtagal, ang freshman na estudyante ay kakabalik lang. Lance. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, medyo naiinis, at nagtanong, paano ikaw na naman, ano ang problema? Ang freshman student na iyon ay nagbigay ng autograph letter ni Ping Pongfei kay Lance at sinabing, Mr. Ping's autograph letter. Medyo naiinip si Lance na buksan ang autograph letter ni Ping Pongfei. Lance, halika sa aking lugar, Ping Pongfei. Huminto ang puso ni Lance, anong klaseng laman ng manok, hayaan mo lang ako Sabi ng first year student na iyon, Lance, pwede na ba tayong pumunta kay Mr. Ping? Ito ang kanyang autograph letter, hindi ako naniniwala na ganoon ka pa rin ang dismissive kay Teacher Ping kahit na dumating na ang kanyang autograph letter, bagamat ikaw ay ang numero 1 masamang binata, si Teacher Ping ay isa sa 10 kilalang binata, na higit na marangal kaysa sa iyo. Sinabi ni Lance, huwag na. Tiningnan ni Lance ang autograph letter, ang ibong ito, kung hindi mo siya bibigyan ng isang espesyal na bagay, natatakot akong magalit pa rin siya ng walang katapusan. Kaya, 2 beses umubos si Lance.
Dumura ng laway si Lance sa autograph letter, pagkatapos ay itinupi ito at ibinigay sa first year student na iyon, at sinabing, ibigay mo ito sa kanya bago matuyo ang dere, dapat niyang malaman kung ano ang ibig sabihin nito kapag nakita niya. Ang laway ko, huwag mo na akong guluhin, hindi hihigit sa 3 ang mga bagay, wala akong gaanong pasensya. Ikaw. Ang freshman na estudyanteng iyon ay hindi makapaniwala, labis na nabalisa na si Lance ay sobrang grizzled, at agad na kinuha ang autograph letter at tumakbo pababa ng school building para ipadala ito kay Mr. Hao Shanping. Nang hindi tumakbo ng ilang hakbang, nabangga niya sina Yuan at Xiao Jia. Para saan? Hindi mo man lang babatiin si Ben Swordsman kapag nabangga mo siya, sa tingin mo ba siya si Lance? Pinigilan ni Yuan ang freshman student na medyo nag-iinit na dahil nakabalik na ang kanyang kapatid na si Yuan. Liao, sorry na kilala kita, Liao. Ano ang hawak mo sa iyong kamay? Tanong ni Yuan. Personal na sulat ni Teacher Ping. Mr. Ping Pong Fei. Oo. Sinabi sa akin ni Ping Pong Fei na ibigay ito kay Lance para pumunta sa kanyang lugar, sa kasamaang palad, si Lance ay hindi nagbigay ng mukha, kaya si Teacher Ping ay nagsulat ng isang personal na liham, ngunit si Lance ay hindi lamang pumunta, ngunit dinduraan din. Sa sulat na humihiling sa akin na ibalik ito kay Teacher Ping. Binuksan ni Yuan ang papel, at siguradong may dumura, nahulaan kaagad ni Yuan na hinahanap ni Ping Pong Fei si Lance, malamang na nangako sa kanyang kapatid kagabi na kakausapin si Lance. Damn it, si Lance ay hindi man lang nagbigay ng mukha kay Teacher Ping. Ngumuso si Yuan, masyadong mahigpit si Lance. Forget what they doing, keep on doing.